Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga dayuhan sa kapuluan, naniniwala ang ating mga ninuno na ang kalikasan ay tahanan ng mga makapangyarihang espiritu na tinatawag na anito. Isang kilalang kwento ang tungkol sa isang batang mangangaso na si Lakan. Mahilig siyang maglakad sa kagubatan at manghuli ng ibon at osa. Ngunit isang araw, sa kanyang labis na pagnanais na magpakitang gilas, pinatay niya ang isang puting osa, isang hayop na sagrado sa anito ng kagubatan. Kinagabihan, nanaginip si Lakan ng isang matandang babae na may liwanag sa katawan. Ito raw ang anito na nagbabantay sa kagubatan. Sinabi nito, "Hindi mo ako iginalang, at kinuha mo ang isa sa aking mga alaga. Kapalit nito, ikaw ay mawawalan ng landas pabalik sa iyong tahanan." Pagkagising niya, nasa gitna siya ng isang makapal at madilim na kagubatan. Hindi niya alam kung saan ang daan pauwi. Ilang araw siyang nagpagala-gala, hanggang sa makatagpo siya ng isang maliit na altar na yari sa bato at dahon. Naalala niya ang turo ng kanyang lola, mag-alay at humingi ng tawad sa mga espiritu. Kumuha siya ng prutas at tubig mula sa kanyang dala, at buong pusong nagdasal. "Anito, patawarin mo ako sa aking kamalian. Ipinapangako kong igagalang ko ang kagubatan at ang lahat ng nilalang dito." Matapos iyon, tila may malamig na hangin na dumampi sa kanya, at nakita niya ang liwanag ng araw sa pagitan ng mga puno. Nang sumunod niyang hakbang, nakarating siya sa pamilyar na daan pauwi. Mula noon, naging tagapangalaga siya ng kagubatan at tinuruan ang kanyang mga kababayan na mag-alay at magpasalamat sa mga anito bago manghuli o mag-ani. Sa gitna ng kagubatan, natutunan ni Lakan ang pinakamahalagang aral, ang tunay na yaman ay ang paggalang sa kalikasan at sa mga espiritu na nagbabantay dito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para mas marami pang makaalam ng ating mga sinaunang alamat.